The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions, searching for rest. But finding none, it says, "I shall return to my home from which I came." But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back 7 other spirits, more wicked than itself, who move in and dwell there. And the last condition of that man is worse than the first. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Every kingdom divided against itself will be laid waste. Nung nakaraang linggo po, October 6, meron po tayong pinagdiwang. Alam niyo po ba? Pinagdiwang po natin ang kapistahan ng ating mahal na ina. October Feast. Napakaganda po ng celebration, yung culminating celebration. Nagkaroon po tayo dito ng misa nung linggo na pinangunahan ng ating arsobispo. Pagkatapos ng misa ay nagkaroon tayo ng prosesyon. Siyempre, umikot dito sa ating bayan. Pagkatapos, pagbalik dito sa simbahan ay muling niluklok ang ating mahal na ina sa kanyang dambana. Napakaganda po ng selebrasyon. Napakadaming tao. Ramdam na ramdam mo yung pananampalataya ng mga tao. Ramdam na ramdam mo yung kanilang debosyon sa ating mahal na ina. Pero alam niyo mga kapatid, napakadami nga pong magandang bagay dito sa selebrasyon na to. Pero isa po talaga sa pinaka-nakaantig po sa akin ay yung pagdarasal noong act of consecration. Ito po yung act of consecration, ito po yung dasal ng sambayanan, matapos iluklok muli ang ating mahal na ina sa kanyang dambana, ito na po yung dasal ng sambayanan. At kaya po ako naantig dito, dahil po dun sa namuno nung dasal. Namuno nung dasal. Dahil ang namuno po sa dasal po nito ay isang pamilya. Isang pamilya. Meron pong magulang, tapos meron silang 4 na anak. At kaya po ako naantig dito sa pagdarasal na ito dahil po yung mga magulang at mga anak ay naglilingkod sa simbahan. Yung mag-asawa po, pareho po silang lay ministers. Kaya nga po nung sila ay nagdasal dito, nung tumayo sila dito sa harapan, sila ay nakapagbihis pang lay minister pa. At yung kanilang anak po, ganun din. Naglilingkod sa simbahan, 2 sa kanilang anak, sakristan. Kaya po nung naandito rin nung nagdarasal ay nakabihis, pansakristan.
Sabi ko, bakit dalawa lang yung nagsuserve, apat yung anak? Nung tiningnan ko po, kasi yung mga dalawa, maliliit pa. Pero ako po'y antig na antig sa nakita ko pong ito. Isang pamilya, naglilingkod sa simbahan. Mas lalo na po sa panahon ngayon, hindi po ba? Nakakalungkot. Ang dami ng broken families. Ang dami ng nasisirang pamilya, nagkakawatak-watak, iba't ibang dahilan. Pero dito po sa aking nasaksihan, isang pamilya, ginagawa ang lahat upang sila ay manatiling isa. Hindi lamang sa pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya, bagkus gayon din sa paglilingkod sa ating Panginoon. Napakaganda pong tingnan, isang pamilya nangunguna sa dasal. Parehong magulang bilang mga lay ministers, yung mga anak, mga sakristan. Mas lalo na po sa panahon ngayon, hindi po ba? Napakarami ng libangan. Napakarami ng pwedeng gawin, ibang gawin. Sa halip na isabuhay ang ating pananampalataya, marami ng bagay ang nakapaglalayo sa ating Panginoon. Pero yung nasaksihan po, hindi lamang ako nakakita ng isang pamilya na isinasabuhay yung kanilang pananampalataya. Bagkus ay ibinibigay din ang kanilang sarili. Ibinibigay ang kanilang oras sa paglilingkod sa Diyos. Napakaganda pong pagnilayan nito mga kapatid. Kumusta na po ba ang ating buhay? Kumusta na po ang ating buhay pananampalataya? Sana po yung mga ganitong pamilya ay magsilbing halimbawa sa marami sa atin. Maraming pamilya, mas lalo na ngayon, ang dami na nagkakawatak-watak. Dahil alam naman po natin, hindi po ba? Isa sa talagang mangangalaga sa ating pamilya ay ang ating Diyos. Ang tanong na lang po, kung yung pamilyang ito ba ay talagang isinasabuhay ang kanilang pananampalataya. Yung pamilya ba na ito ay talagang nananatiling kumakapit sa ating Diyos. Sana po yung mga ganitong pamilya ay maging halimbawa po talaga natin. Ginagawa ang lahat, nagsusumikap, hindi lamang isabuhay ang kanilang pananampalataya, bagkus gugulin ang kanilang oras, ang kanilang mga free time sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mas lalo na po sa panahon ngayon, hindi po ba? Ang dami ng pwedeng ibang gawin. Mga pamilya nagkakawatak-watak. Sana po yung mga ganitong pamilya ay tunay nga maging halimbawa sa ating pong buhay. Bilang isang pamilya, isinasabuhay ang kanilang pananampalataya. Bilang isang pamilya, ginagawa ang lahat, nagbibigay ng oras upang makapaglingkod sa ating Panginoon.